nag-transfer ako sa Swift, is talaga namang underpaid ako. Pero hindi ko, kumbaga, in-honor ko pa rin yan. Hindi ako nagreklamo, basta ako laro lang. Hindi ko alam kung saan nanggaling kampo yung underpaid eh. Hindi ko alam. Pumasok na ako sa room ko, around 2 a.m. na yun eh. Okay. Tutulog na pala si Jojo. Okay. Dahan-dahan pa akong pumapasok eh. Okay. Pagpasok kong gano'n, sabi niya, may laro tayo mamaya. Sabi niya, hindi ka ba mahihirapan yan? Biniro ko lang din naman. Sabi, Joe, malamang best player ako mamaya. Sabi ko sa kanya. Okay. Isa lang ang sabi ko, mahalin niyo yung trabaho niyo. Ganun lang ka, kasi yung mga missed opportunity, bihira lang dumating yan, di ba? So, kailangan, you have to polish it, kung ano yung skills mo, huwag kang makontento kung ano lang ang meron ka. But at the same time, kailangan marunong kang sumunod o tumanggap ng advices ng iba, especially yung coaches mo. Siyempre, importante dyan yung dedication mo sa trabaho. Tsaka, siyempre, conditioning, number. Yeah. Welcome to this episode of Lockdown. Ako po si Carlos Sacamos. At as sports writers, meron kaming privilege to get to cover the games for free. Pero sabi nga ni Sir Dodo Katakutan, ang boss ko sa Spin.ph, ang next guest natin ay isa lang sa iilang player na magbabayad si Boss Dodo para lang mapanood. So, ganun ka-exciting at kagaling tong next guest natin. Siyempre, banggitin lang natin yung ilan sa mga achievements niya. Siyempre, he's a 3-time PBA champion, 1-time PBA MVP, 3-time best player of the conference, 2-time mythical first team member, 4-time all-star MVP, one of the league's 25 greatest players. Siyempre, eventually naging coach siya ng kanyang alma mater, JRU sa NCAA. And siyempre, now he's currently the mayor of Bulacan Town in Bulacan, now serving on his third and last term as mayor, and most importantly, dad of 2 daughters, walang iba kundi ang aerial voyager, napakagandang moniker, Verel Meneses. Mayor, magandang umaga at hapon at gabi kung kailan man nila pinapanood to. Yun nga, at nagpapasalamat ako at kayo ay napasyal dito sa amin. Kumbaga nagkaroon ako ng libreng exposure. Hindi naman. Siyempre, ikaw ang dadayuhin talaga dito dahil ikaw ang Welcome sa bayan ng Bulacan. Siyempre, yun nga. First, maraming salamat sa pag-welcome sa amin at pag-welcome dito sa napakagandang municipal hall. Siyempre, eventually, meron kang mga plano na parang goal mo maging city eventually ang Bulacan ba? Bulacan Town. Is that one of your goals? Siyempre, wala namang ibang mayors na hindi nag-i-aim para maging city kasi pag naging city, ibig sabihin ay napakalaki ng pag-unlad ng inyong bayan. So, siyempre, may mga projects kami na darating dito at sana pagdating ng araw, magustuhan pa rin ako ng mga tao na ako pa rin yung manilbihan sa kanila. Okay, so mamaya pag-usapan pa natin yung more of your mayoral duties, Mayor. Pero ngayon, syempre, focus tayo sa kung saan ka nakilala ang basketball. Aerial voyager ka nga, di ba? So, dahil mataas ka tumalon, you became a 2-time slam dunk champion. Alam mo yung aerodynamics ng katawan habang dumadakdak. Siguro, konti lang kayo nakakadakdak na gano'ng kataas yung hang time sa ere. So, anong tingin mo dun sa offensive interference ni Mo Tautuan nung game 1 ng finals? Actually, wala akong alam sa mga rules ngayon, pero napanood mo, Mayor? Yung last lang, nakikita ko lang sa social media, merong ibang comparison sila sa NBA, like yung dunk ni Westbrook na umangat, tapos na hindi ko kasi hindi ako aware do sa rules ng PBA kung counted yun or hindi. Pero akin personally, tingin ko dapat kasi yung bola wala naman mismo sa ring Personally, ayun akin, pwedeng tama ako, pwedeng mali ako. Pero tingin mo dahil medyo malayo ba yung take off ni Mo, kaya feeling mo medyo naiba yung
trajectory siguro ng bola. Pwede. Siguro, padang talaga siya. Actually, padang talaga di ba? Ako sa tingin ko kasi, yung bola is kasi tumaas naman Hindi naman siya yung within the cylinder na pag nagalaw, yun yung kung bakit nakapasok yung bola Yun, balik tayo sa Aerial Voyager moniker mo. Siyempre, para sa akin, one of the greatest monikers. Sino nag-coin nun, Mayor? Parang si Ed Picson ata or si Ed Picson nga ata. Kailan yun? Early days mo sa PBA? Ano yun? Yung Or 1992. Okay. 1992. Ano ka nun? Nasa Presto ka nun? Okay. Presto. Anong pakiramdam mo nung yun yung binigay sa'yo? Na-pressure ka ba? Or yun na yung dahil hang time ka na talaga nung time na yun. Kaya yun yung binigay sa'yo. Nung kasi sa amateur, medyo may hang time na yung laro natin. Medyo pagdating lang sa PBA, parang mas madali kasi alam naman natin merong illegal defense doon compared do sa amateur na more on the zone Okay. So yung pagkakaroon mo ng hang time, yun din ba yung yung naging ticket mo para ma-discover? Kasi naghahanap ako ng paano ka na-discover, pero siguro mayroon akong ilan nakakita, pero wala pa masyado yung mula sa'yo Parang, kwento mo nga, Mayor, paano ka na-discover? Was it because of your hang time? No, actually, nabigyan ako ng breaks talaga sa basketball during slam dunk ng PABL noong 1987. Ako lang yung college player na sumali sa slam dunk. Ang kalaban ko noon puro commercial players na. Okay. Sila Alvin, sila Bong Alvarez, Nelson. Ano ang CU? Anong eskwela mo? Jose Rizal University. JRU nga. JRU pala. Actually, hindi ko nga alam na kasali ako Okay. Ang nagpa-register lang sa akin doon, yung coach ko sa Malolos, yung the late Francisco Alencastre, na siya yung last championship ng GIU, sila yun. So, pinuntahan niya ako sa practice. Sabi niya, nakalista ka doon, sumali ka. Diretso na. Pero actually, nagpa-practice na rin ako after nung mga practice namin sa Malolos dito, sa Bulacan, sa GIU. Nagpa-practice talaga ako mag-dunk. Okay. Yun, sinuwerte naman at nanalo. After that, nagkaroon na ako ng offer sa ibang teams na, kasi during that time, ang NCAA kailangan maka 3 years ka bago ka makalaro sa pro or semi-pro. Sa commercial So, kinuha ko ng Ikot Tanduay. Okay. After ma-disband yung Ikot Tanduay, kinuha ko ng Pure Foods na basta ang ko lang is mag-practice lang ako sa kanila. Okay. Then, pag pwede na ako, sa kanila lang ako maglalaro kasi wala naman drafting nung araw. Yung sa JRU, Mayor, paano ka na-discover? Paano ka napasok doon? Nung una sa FEU ako nag-aaral talaga FEU? College ako, medical technology ako sa... Okay. Talaga? Nung maisipan ko kasi, tapos medyo nahihirapan din ako sa course mo? Sa course na kinuha ko at talagang gusto ko mag-basketball. Nag-tryout ako sa UST. Pero sa FEU, varsity ka nun, hindi? Nagpa-practice na ako doon. Okay. Kaso ang problema, nahihirapan ako. Uwian ako kay Coach Turo noon. Uwian na ako sabi ko, sige, aral mo na ako. Nahihirapan ako kasi 6 o'clock in the morning yung practice Okay. Umalis ako sa Malolos sa division dito sa Bulacan ng 4 namamasahe lang ako noon. Kasi nung una, hinahatid ako yung car ng daddy ko masyadong magastos. So, nung naisipan kong mag-aral na lang, kaso medyo hindi na kayanan ng pag-iisip Napakahirap. Okay. So, nag-decide ako na i-pursue yung basketball career ko kasi sobrang fan ako ng PBA ng Crispa. So, sabi ko, gusto ko maging katulad din nila ate ko, nila Philip Cesar, na sikat pagdating sa laro. Siguro, sabi ko, gusto ko naman, wag lang ako sa Bulacan o sa Malolos kilala o sa lalawigan namin. So, yung time na yun na nadidevelop na yung skills ko sa basketball, yun yung time na sabi ko, nag-decide ako na
balik na yung basketball ko. Nag-try out ako sa UST. Ang akala na UST, fresh graduate ako. Nag 1 year na ako sa FEU. Pag ganun, may residency yun eh. Unlike sa NCAA, kahit nakagraduate ka, hindi ka nakapaglaro, huwag ka lang naglaro sa UAP. Magre-residence ka. Automatic. So, ang inisip ko is, punta ako ng JRU. Okay. Si Francisco Alencastre na nagdala sa akin. And the rest is history. Yun, doon na nagtuloy-tuloy yun. Okay. So, yun, fast forward tayo sa PBA. Siyempre, Sunkist, yun yung parang, yung medyo peak of team success mo, Mayor, di ba? Dahil you almost won a Grand Slam noong 1995. Pero at the tail end, medyo, yun nga, dahil di kayo nanalo ng Grand Slam, one of the main reasons, nabasa ko, may contract dispute daw. Medyo, sa mga nabasa ko, parang medyo ayaw mo pag-usapan eh. But now, can you shed some light, more light on the matter? Sa totoo lang, honestly, hindi ko alam kung saan lumabas yung kwento na yun eh. Ako naman kasi ever since, kumbaga nung nag-transfer ako sa Swift, is talaga namang underpaid ako. Pero hindi ko, kumbaga in-honor ko pa rin yun. Hindi ako nagreklamo, basta ako laro lang. Hindi ko alam kung saan nanggaling kampo yung underpaid eh. Hindi ko alam. But so, what do you think was the reason na, kumbaga, one of the main reasons ba't di kayo nakapag Grand Slam nun? Na kung di yun yung binabanggit-banggit ng mga nila Coach Derek or kung sino mang... Siguro tingin ko yung talagang gano'n ng basketball eh, di ba? Baka yung game na yan is hindi para sa amin. Baka hindi para kami mag-Grand Slam. Pero sinubukan pa rin namin kung paano pa rin kami. Kumbaga, yung effort namin, nandun pa rin para ma-achieve namin yung goal namin na maging Grand Slam team. Siguro yung effort namin, hindi ganun baka nagkulang din kami sa huli. Pero when you look back, pag tinitingnan mo yung team na yun, Mayor, gaano ka star-studded or parang muntik na rare Grand Slam eh. Well, actually, yung team na yun, napaka-solid na yun eh. Sobrang solid yun. Siguro talagang breaks of the game lang yung nangyari sa amin against Shell. Yun yung against Shell namin. Natalo kami. Kung nanalo kami sa Shell, sana akyat pa rin kami sa finals. Pero 1 win away from the finals ata kayo nun. Kung nanalo kami sa Shell. Ano ba yun? Parang semis ba yun? Parang round robin. Iba pa yung format nun eh, no? Parang round robin semis ata yung... Parang di ko na matandaan. Actually, di ko na matandaan. Pero dapat yun yung papasok eh. Tapos parang Shell din ata nakalaban namin for third place eh. Kung nanalo kami sa Shell, akit kami. Parang magtutuway tayo ata kami. Di ko alam kung San Miguel or Alaska yun. Okay. Kasi Alaska, sa pagkakatanda ko, Alaska at San Miguel lang naglaban nun. Sa championship. So, kung ilalaban mo yung near Grand Slam team mo sa mga siguro sa mga near Grand Slam teams, siguro against, pwede mo sabihin yung 2011 at Token Tex or yung 2019 na San Miguel. Tingnan mo, paano kayo tatapat? Mayroon magsalita Fantasy kasi hindi naman. Pero lalabag kami doon sa binanggit mong team. Okay. Kasi kompletong-kompleto yung team namin na yan. Meron kaming role player na center, may magaling kami center, kumbaga. Meron kaming veteranong power forward. Si Yoyoy Villamin, di ba? Alam naman natin yan, si Yoyoy Villamin. Especially si Nelson Aceitono, di ba? Yung mga number 2 namin, alam problema, Alsolis, Rudy Distrito, di ba? Number 1 namin is Boybis Victoria. Okay. Rising star nung... Diba? Yes. Rick Marata. Minsan, nag-number 1 pa si Alsolis. Si Kenneth Dorandes ba nandun na yung time na yan? Yes, siya yung draft namin nung 1995. Rookie siya yun. Tingnan mo, may rookie. Pero may, medyo may pinakita na ba siya nun? Or medyo limited minutes pa si Kenneth? Siyempre, puro veterano kami nun. Kasi ahead ako sa kanya for 5 years eh. Okay. So, siyempre, ang minutes niya, limitado pa rin. Diba? Kailangan, ang importante sa amin, yung alam din ni Kenneth kung ano yung role niya sa team. Every time na pinapasok siya, is nagko-contribute talaga siya. Okay. Minsan siya pa yung nag-finish din ng game, kasabay ko.
So, yun, nabanggit ko kanina, Mayor, one of a 4-time All-Star Game na MVP. Not just once, twice, but 4 times. So, medyo rare din yun yung sa All-Star Game MVP mo. And si Sir Dodo, Boss Dodo ng Spin, may nakwento siya sa amin dati na nakwento mo daw sa kanya na one of your All-Star appearances, parang roommate mo ata nung si Jolas. Natawa ka na agad. Paano naalala mo? Parang alam ko na, parang 1998 yun. Parang, ang kwento ni Boss, may inuman kayo the night before the night before the All-Star Game. Tapos parang ayaw makipag-inuman ni Jolas. Hindi naman kasi yun talaga. Ayun. So parang, sabi mo sa kanya, ako bahala sa'yo. Tapos nag-MVP ka pa rin ata the parang daily. kasi Ano sa'yo kwento mo ngayon, Mayor? Nasa Cebu kasi kami noon. Cebu, okay. Kasi 2 games sa Cebu noon. So nag-travel kami sa isang lugar nila for 1 hour ata. Doon kami nag-overnight. Yung time kasi na yun na after practice, si Jolas kasi di ba umiinom yun eh. Ever since? Hindi na umiinom. Hanggang ngayon or baka hanggang ngayon? ngayon alam ko hindi. Okay. After practice ata yun. Ayokong baguhin yung routine ko kasi. So, anong routine? Ayokong baguhin yung routine ko. So, nagkwentuhan kami, labong hokis, inom ng konti. Hindi naman talagang totally na madaming na inuman. Kwentuhan lang kami about basketball kasi si Bong Hokis kasi barkada ko talaga yun. Okay. Magkumpare talaga kami noon. And napagkikwentuhan namin yung about sa mga presto days namin, yung gano'n. Then, pumasok kami sa room. So, naghiwalay kami. Mga 4 kami noon eh. So, naghiwalay kami. Pumasok na ako sa room ko. Around 2 a.m. na yun eh. Okay. Natutulog na pala si Jojo. Okay. Dahan-dahan pa akong pumapasok eh. Okay. Pagpasok kong gano'n, sabi niya, may laro tayo mamaya. Sabi niya, hindi ka ba mahihirapan yan? Biniro ko lang din naman. Sabi ko, Joe, malamang best player ako mamaya. Sabi ko sa kanya. Okay. Ang aga ko rin gumising noon, mga siguro 7 a.m. Noon na akong TV eh. So, mga 4 hours Sabi niya, matulog ka nga. Ako kasi yung routine ko talaga eh. Early wake up, early Sanay ako sa ganun. So, after nun, sabi niya, saan ka kumukuha ng lakas? Sabi niya ganun. Wala, natawa lang din kami. Nagtawa na lang din kami. Kasi, si Jolas talagang very talagang alam yun, yung leader nun, yung leadership nun, iba talaga. Iba yung, kaya lang, iba yung way ko din eh. Diba? Kung saan ako komportable, yun ang gagawin ko. Kung ano yung ginagawa ko sa bahay bago mag-game, pag out of town or ganun din ginagawa ko. So, ano yung routine mo nun? Kailan may inom ka muna bago the night before? What's your routine? Typical routine pag gano'n? Konti lang. To less, parang malesen lang yung pressure sa paglalaro. Beer or liquor? Beer, ganun lang. Naghanap akong kakwentuhan. Yung mga ganun lang. So, practice, tapos konting inom, tapos pahinga na. Kwento, tapos pahinga. Ganun. So, kailangan konting tulog lang. kaya 3 hours lang or 4 hours lang. May mga players na ganun. Talaga. Pag sumobra sa tulog, pangit ang laro. Baliktad So, how do you make it sense, Mayor, na sabi natin ngayon, sila LeBron James, gumagastos ng reportedly $1 million per month or per year para lang to take care of their bodies. Ikaw, konting inom lang, konting tulog, pwede na. How do you make it sense? Pero, make it make kasi sense. Eventually, yung at my age na yung parang nandun na ako sa 32 na, okay. pa 33 na, minsan naisip ko, dapat pala, hindi. Diba? Doon ako, nung 33 ako, sa bagay, nung around 31 na ako, pataas na, doon na ako nahilig mag-gym. Kasi hindi mauso gym nung araw, hindi mauso weights nung araw. Doon na ako nahilig talaga, nagpa-train ako doon sa kay Dan Rose. Okay. Hinawakan niya talaga ako. Talagang religiously, talagang everyday yan or 3 times a week? 5 times a week. Talagang nagtitrain ako, nag-diet ako. Early 30s ka niyan? Or mid-30s? 31 pataas na yun eh. Okay. Sabi ko nga dapat, kumbaga nung araw pala, ganun na pala talaga dapat. So, sa iba. Medyo nagsisi ka ba no na
Nung early 20s mo na. Hindi naman, di ba ako nang hinaya kasi naging most valuable ako sa ganun, Actually. di ba? Pero, di ba sabihin, sa akin, sinasabi ko kasi para sa mga batang, Okay, tama alam lang. mo, dapat yung conditioning kasi is number 1 talaga dyan para tumagal ka sa PBA. Tsaka kung nung nagko-coach sa Jerry, grabe ka rin mag-push ng mga player mo. So, alam mo yung dapat, what it takes to be well-conditioned. Ako kasi sinasabi ko sa kanila, basta wala akong pakialam after practice kung ano gawin ninyo. Maglasing kayo, or basta importante, pag nasa practice kayo, 100% kayo, ibigay niyo todo ninyo. Sige, punta tayo sa you were traded from Papcola to Ginebra for Noli Locsin 1999. Can you recall that, what happened there? Why were you traded? And was it a surprise or did you expect it? No, actually kasi during, eto muna, nung I was with Santa Lucia, I asked for a trade kay Boss Buddy. Okay. Gusto ko pumunta sa talagang mother team ko, which is yung RFM. Kasi doon ako naglaro ng ng amateur. Mas komportable ako doon. Mas komportable ako kay Coach Yeng. So, napunta ako ng yung RFM. Then, di ba, medyo doon ako nagtagal. Then, after that, parang gusto ko new environment. Nung after that na yun, no 1996, kinukuha ko ng Alaska. Okay. Yung Alaska, talagang kinukuhan lang. Kasi nung 1992, ako yung gustong kunin ng Alaska. Kaso, kinuha ko ng Presto. So, 96, draft, kinuha pa rin ako ni Coach Tim Cone. Hanggang hindi nagpo-push through yung negotiation between RFM and Alaska. Ako kasi gusto ko rin mapunta kay Coach Tim talaga. Siya yung, sa tingin ko na yung game ko is mag-i-improve pa. At the same time, parang mas madali parang magiging madali yung trabaho ko. Johnny Jolas, di ba? Bong Hawkins, di ba? Parang malesen din yung pressure sa akin nung nasa RFM ako. So, hindi nag-push through hanggang 1999 yun, kinukuha ko ng Alaska. Talaga. So, nung nag-asa ko ulit ng trade sa RFM, akala ko magsa-San Miguel ako. It was Ron Jacob, the idea of Ron Jacob na kunin ako. At lagi ako kinakausap ni Coach Alan, ni paring Alan. Kinukuha niya ako to be sa San Miguel. Kay Dick. Dapat ang kapalit ko rin nun is si Nelson, magpapalit kami. Okay. Daming what if Kinukuha nila ako, kapalit si Nelson. So, sa pagkakalam ko parang hindi pumayag yung RFM. Nagtataka sila kung bakit. So, hindi ko alam na bigla lang ako napunta, totoo lang, napunta ako ng Ginebra. Na pagtawag sa akin ni Ninong Elmer, ang sabi niya, okay na. Nagkausap na kami ni Boss Henrico Wangco. Nakita kami sa Shangri-La, tanguan lang kami. Okay na. Okay. Kasi ang iniisip ko noon, mapupunta ako talaga sa sa San Miguel or Alaska. Ilan talaga yung team na naisip ko talagang interesado sa akin. So, ganun nga nangyari. Okay. So, ano yan? Parang actually, blessing ba yan in disguise? Hindi naman. Or napunta ka sa Ginebra? Siyempre, wala namang walang players. Kumbaga, lahat ay gusto maglaro sa Ginebra, di ba? Alam naman natin yan. Very popular team yan. Nung napunta naman ako sa Ginebra, welcome naman ako ng lahat. Kasi Coach Alan is nandoon na. So, hindi naging mahirap para sa akin na mag-adjust. Kasi nandun naman sila Ron Jacob. Doon naman ako napunta. Sila Chris Kalilan. JRU din. Okay. Yun, actually, tanong pala yun ng fan coach doon sa social media na si John P. 1788. Yung ano ang opinion niya na naglaro siya sa Ginebra before. Yan, parang yun. Yung in-explain mo, galing sa tanong rin ng fan. Siyempre, lahat ng players, di ba, pag Ginebra. Pero during nung nasa RFM ako, mas gusto kong kalaban yung Ginebra eh. Sa totoo lang eh. Okay. Parang mas motivate mo yung sarili mo kasi ang Ginebra, patay kung patay eh.
Kaya lalabas yung laro mo, Oo. hindi ka rin pwede magpatalo sa kanila. Pero yung what if mo, coach, na sa Alaska, what if kung doon ka napunta, parang magka-Grand Slam, kumbaga may chance magka-Grand Slam rin siguro, no? Anong tingin mo? Sa tingin ko baka nanalo pa ako ng isang most valuable siguro. Yung, Nakita ko rin naman kasi nung sa Alaska Days, nakita nyo, very supportive ang bawat isa sa mga players. Ganon sila dun. So tingin mo, kahit sa star-studded nung team na yun, ikaw yung angat as the top option? Kung sakaling nandun ka? Doon naman sa triangle, depende. Nakikita ko naman sa kanila. Equal opportunity. Johnny, si Labong Hawkins, sila Jolas. Nakikita ko naman sa kanila, pag pinapanood ko sila, for example, hot si Jolas. Siya, tuloy-tuloy. Tulong sa kanila. Pag like si Labong, yung mga little things na rebounding, depensa, yung talagang as a team talaga makikita mo sa Alaska. Cohesive unit. Yun, Mayor, you retired in 2006, tapos you ended as the number 19 in the PBA all-time scoring list among locals. Nakascore ka ng 9,453 points in just 590 games. So, doon sa top 20, si Bogs Adornado lang tsaka si Benji Paras yung fewer games na nakalaro sa'yo. So, ibig sabihin, kung mas marami kang nalaro, baka mas mataas ka pa doon sa, doon sa top 20 nung . So, tingin mo ba how efficient was your scoring? Tingin ko, nung research ko, parang you ended up averaging 16 points per game in your entire career. Feeling mo, grabe yung efficiency ng scoring mo during those days? Kumbaga, malaki yung contribution na yun pagdating sa team, yung scoring ko. Kasi nung nakuha ko yung 5,000 points in 4 years lang ata In 3 years, parang ganun, hindi ko matanda. Kaya lang, eto nga, konting-konti na lang para mag 10,000, di ba? Kaso, during yung ng career ko is nai-injured na ako. Minsan, 7 games, di ako nakakalaro. Siguro kung nagtuloy-tuloy lang yung paglalaro ko, baka nakuha ko yung 10,000 siguro. Kahit sabihin natin na bigyan lang ako ng ilang minuto. Kasi alam ko, kahit paano i-score ako dun. So, parang, kumbaga, kahit paano pinilit mo na maabot yung 10,000. Kaso, siyempre, minsan nawawalan ka na ng playing time. Ako kasi parang ang tingin ko, napakahirap mag-practice for 3 hours Siyempre. Pagdating ng game, saglit ka lang gagamitin. So, sabi ko nga, alam ko naman sa sarili ko na kaya ko pa at okay pa ako talaga. Sabi ko, it's about time na siguro. Kasi, ayoko naman dumating sa punto na nakikita na lang ako ng mga tao sa bench. Okay. So, pinaka-last game ko dun is talk and text. Medyo 10 points naman. Medyo may showtime pa rin kahit paano. Siyempre naman. At least, okay lang. Diba? So, nag-retire ka, Mayor, medyo medyo, hindi naman at the peak, pero hindi ka pa yung, shape pa rin ako diba? dun. In shape ka pa rin. Shape So, pa rin ako dun. how, gaano ka luwag sa kalooban mo na mag-retire? Dahil, syempre, maraming players na hirap mag-retire, di ba? Na alam nilang kahit bangko na sila pero hindi pa rin nag-retire. But, ikaw, gumagawa ka pa rin nung nag-retire ka. So, gaano kalawag yun para sa'yo? Kasi ako, alam ko naman darating sa punto na may katapusan ng lahat. Kasi hindi naman tayo bata, tumatanda. Alam naman natin ang basketball or any sports na hindi naman patandaan. Di ba? So, sa akin kasi yung nakikita ko na yung takbo ng karir ko na nagiging limitado na yung playing time ko, sabi ko, it's about time na siguro. Okay na yun. 14 years is 14 years. Sabi ko, napakalaking tulong na sa akin. Kumbaga, nabago rin yung buhay ko, yung 14 years. Kasi, nagsimula ako sa basketball nang ako lang mag-isa. Hindi alam sa amin na nung first year ko, hindi alam sa amin na sa ibang school na ako nag-aaral. Ano yan? Mula sa FEU. Hindi nila alam. nag-shift ka na. Nasa JRU na ako. Hindi alam nung mom ko. Kasi, yung business din ng mom ko, meron kami mga pwesto sa palengke. So, nagdi-deliver kami ng mga frozen foods, yung mga dressed chicken. Talaga? Okay. Yun ang negosyo ng mom ko. So, nagkataon lang nung manalo ako ng slam dunk.
Siyempre, nasa newspaper, lahat ng newspaper, di Doon lang ba? nalaman, ha? Oo, nung pupunta ro sa isang pwesto namin na may umuupa, sabi niya, Kacholing, yung anak mo nasa dyaryo. Nung una, ayaw niya talaga. Gusto magtapos ako ng buhat doon. Naging okay yung mom ko. Kaya Okay. sige, okay lang. Hindi ang gusto ko. So, medtech nung una, gusto niya maging doktor ka? Siyempre, bilang anak tayo, pag sinabi ng magulang mo, medyo susunod ka kahit, di ba? Sinabi ko rin sa kanya, ma'am, talagang hindi. Nahirapan ako dyan sa course na yun. Talagang gusto ko ako mag-basketball. Pumayag naman siya. Okay, ayos. And syempre, eventually, you ended up becoming one of the PBA's 25 greatest players. Siyempre, kailangan i-prove ko sa mom ko talaga yun, di ba? Kailangan patunayan ko naman, mali ka. Di ba? Kung ano yung ginusto ko, dapat patunayan ko sa mami ko na magiging successful ako doon sa career na yun. Okay. Naging happy naman yung mami ko. Okay, so, yung daddy ko. Yun, pag-usapan din natin yung mga negosyo mo, Mayor. Pero yun, kumbaga gaano ka-importante yung mga negosyo after playing. But yun, balik tayo sa you being one of the 25 greatest players. Ngayon, 50 na, Mayor. Hindi ka nakaka-attend nung gala night, but what's your just reaction sa mga sa mga nadagdag sa 50 greatest? Lahat naman deserving di ba? Kaya lang outstanding lang talaga yung mga nakuwang additional na 10, Pero sabi ko nga, we always talk about Nelson Asaytono. Di ba? We always talk about Nelson Asaytono na nung una nga nagkikwentuhan lang yung mga presto players kasi nag-host ako ng isang lunch sa through Onchi de la Cruz. Okay. So nag-request siya, tawag natin yung mga presto players. Then nag-uusap kami about doon sa kung sino yung deserving, ganyan. Tinanong nila ako, Atoy nila, ganito. Ano sa tingin mo kay Nelson? Pwede ba sa 50 yan? Sabi ko, hindi. Sabi ko, dapat nga nasa 25 yan eh. Diba? Pero at least talagang na-appreciate na rin, nakita nila na talaga naman dapat lang talaga. Better late than never. At least sabi ko kay Nelson, kumbaga long overdue pare, pero at least nandiyan ka na. Diba? Kahit sabihin natin na may dinadamdam yung tao, mahirap talaga yun eh. Pero mo, ang laki ng contribution mo sa PBA, di ba? Compared do sa mga ibang nandoon, di ba? Mahirap talaga yun. Kahit sabihin natin nakangiti lang si Nelson, pero deep inside, mahirap talaga yun. Sino yung mga meron ka ba bang na mga pangalan na feeling mo dapat na doon pero hindi nasama? Ako tingin ko ang isang pwede doon, si Olsen. Olsen. Olsen Rosella. Sa akin, nangilang naisip ko si Olsen. Okay. Kasi makita mo naman yung achievement ni Olsen. So yung mga mas bata kay Olsen, Mayor, sila, syempre Junmar and Scottie Thompson. But syempre nag-MVP sila pareha. Matic yan. Matic. Pero tingin mo, syempre Junmar, 8-time MVP, pwede mo siyang masabing shoe-in. But si Scottie, do you think it was early for him to make it there? Or deserving din naman talaga? Deserving kasi nag-most valuable. Pero ako sa tingin ko kasi personally, parang parang napakaaga pa rin. Kasi, kumbaga, dahil nag-most valuable, di ba? Dahil nag-most valuable, tinalo mo yung mas maraming achievements sa'yo, di ba? Pero yun talaga yung rules, di ba? Kasi pag nag-most valuable ka, iba rin naman talaga yun. Kumbaga, kaya rin tabunan yung mga ibang achievements mo. Pero sa akin, para sa akin, masyadong maaga. Pero agree ka doon na yun yung parang main criteria na MVP ka, pasok ka? Sa akin, parang okay sa akin yung gano'n. So yun, syempre after playing, you've become a coach. Syempre nag-mentor ka ng mga players. Naging coach ka ng GRU. Pero isang bago GRU coach or mayor, isa sa gusto kong ikwento mo, yung minentor mo na outside GRU. Alin Maliksi. Lagi niyang kinikwento pag na-interview namin how important you are sa kanyang growth. Tapos, yun, parang kwento niya, binibigyan mo daw siya ng 1,000 kada time na nagpa-practice kayo, tapos
Parang sa Wang's Ball Club daw yun eh. Kwento mo nga yung ano, Yung paano mo may-ari siya kasi na, ng Wang's is kabarkada ko. So, every Wednesday and Saturday, naglalaro-laro kami. Yan, upcoming pa lang sila Maliksino, yung isa yung nanggaling sa Rain or Shine. Wally? Hindi. Yung may timang pangalan nito. Rain or Shine. Basta, maisip natin yan. naglalaro-laro doon. Bisa sila Belga nung araw, naglalaro-laro doon. Kumbaga, mga upcoming PBA stars, yung mga ex-pro naglalaro doon. So, yun, every time na maglalaro kami, gusto ko kalaban sila. Lagi ko sila kasama kasi condition pa ako noon eh. So, yun, minsan nagpapaturo sila kung anong gagawin. Yun, so after practice, halika, kain tayo. Kain kami. Tapos yun, naabutan ko sila kasi alam ko kung ano yung estado nila sa buhay. So, kahit pa paano, makatulong man lang sa kanila. Kay Alain, ano nakita mo sa kanya? Nung magkalabang kami niyan, shooter talaga eh. Shooter talaga siya. Pero mahina, sabi ko, mahina pa yung ano mo. Katawan mo sa poste. Pag pinoposte ko, madali lang ano eh. Pero nakita ko naman yung eventually, nakita ko siya nung nag-grow na siya sa PBA. Okay. Tapos, yun, bukod sa kanya, syempre, JRU players mo, Mayor, parang ewan ko kung tama yung narinig ko dati, parang nag-i-invest ka rin sa kanila, binibigyan mo sila ng sapatos. So, yun, bukod kay Alain na binibigyan mong pera, anong fulfillment para sa'yo na you invest in the future generation of players? Well, wala naman akong after na kapalit para sa kanila. No? Ang akin lang kasi is, naiintindihan ko kung ano yung sitwasyon ng bawat isa. Kung like sila Alain, hindi naman sila ganun well off sa family, di ba? So, yung kung saan bagay ako, or kahit kaunting paraan na pwede akong tumulong sa kanila, hindi lang kay Alain, sa mga player ko sa JRSU, tutulungan ko talaga sila. Tutulungan ko sila. Sa mga player mo na na-handle, JRU and otherwise, Mayor, sino yung tingin mong may potential pero hindi niya na-realize yung potential niya? Chudoro. Tay-Tay. Sobrang, ako bira akong bumilib sa player. Pero sa batang yun, bilib ako doon. Basta bigay mo lang yung bola. He'll find a way talaga na ipanalo ka. Naalala ko pa minsan nung sino ba kalaban namin? Rookie pa lang siya eh. Parang Arellano ata eh. Pinasok ko siya eh. Ang play na ginawa ko, basta tanggapin mo. Ikaw na bahala. Bahala ka. Kasi sobrang tiwala ko doon sa bata. Pinanalo niya. Yung buhat nun hanggang ngayon siya na talaga sa amin. Yun yung nagpatatak sa kanya sa'yo. Yung trust Kung mo. naging serious lang yung bata na yun. So ano yung way na hindi siya naging serious? Ano yung tingin mo? Parang ano kasi, yung bang nagre-rely siya mostly doon sa talent niya. Kasi magaling talaga yung bata. And siyempre, kahit anong galing mo as a talent, pag hindi ka condition, mahirapan ka din, di ba? Pwede kang talunin nung less talented na player, pero condition. Compared sa sobrang husay mo na wala ka sa condition, kaya kang talunin. So, I think siguro yung focus niya at yung ano yung gusto niya na sa sarili niya, doon siya nagkulang siguro. Sa mga player ngayon, Mayor, kung nakakapanood ka, sino yung tingin mong, medyo nakikita mo yung sarili mo sa kanila na may potential na, siguro may hang time din. Magkaiba yung laro ko sa kanila. Pero, parang wala pero ako isang nakikita na parang medyo konting hawig. Yung pangalan na yung nasa, nakikonsing yung Rain or Shine. Nokum. Adrian Nokum. Yung second year na medyo may medyo nakikita ko. Nabanggit ni Coach Atoy yun na, kasi dating Mapua Team B ata yun kaya na-handle ni Coach Atoy dati. So, yun yung parang medyo rising star ngayon. Yun, medyo nakikita ko dun. Tapang. Okay. Tapang iba. So, mga pressure yun pag napanood niya. As a coach or even as a player, Mayor, meron ka bang mga regrets na gusto mo, hindi mo nagawa or hindi mo nasabi? Yung regrets parang wala eh.
Parang yung every year na tinanggal ko sa PBA, parang very thankful ako, di ba? Kasi sa dami ng mga players, na swerte pa rin ako talaga na nagkakaroon ako ng contract din. Maybe siguro ito hindi naman ganun kumbaga sobrang pinanghihinayangan ko. After nung 1995, medyo parang na-relax din lang ako. Parang nakampante rin ako. Dahil yun yung kasi nag-MVP ka nun, di ba? Parang na-achieve ko na lahat. Medyo nakampante ako. Tapos kasi puro talo na rin yung yung hindi ako makausad sa semis dun. Hindi ako makapasok. Kailangan lagi lang ng isang panalo. Siguro yun lang. Dapat mas, nagpursige pa rin ako talaga. Pero, nung napunta ako sa Ginebra, yun, medyo nakabalik-balik pa ako nun. Kasi medyo nawala tayo sa limelight dun, di ba? Yun nga, kasi puro talo nga. Yun lang naman siguro, wala akong iba. Okay. Pero syempre, through it all, nandyan yung syempre pamilya mo na to cheer you on. How's your family, Mayor? Syempre, as a husband and your 2 daughters. Yun nga, parang nakita ko off there your youngest daughter, si Ronnie, nandito. Counselor na rin pala ng following your footsteps. Hindi mo pigilan Nung nagsabi siya sa akin, gusto niya maging counselor, sabi ko, ikaw ba'y sigurado? Hindi ganun kadali ang politics. Kailangan talagang sa puso mo, talagang kailangan ang pagtulong mo sa tao is hindi walang halong conditional. Kumbaga, walang halong kaplastikan. Yung bang talagang dapat maging natural ka kako. Nakikita ko naman sa mga anak ko yung gano'n. So, ayun nga, may 2 apo na rin ako. Talaga. Ayun. Yung eldest mo, yung eldest ko. anong ginagawa niya, yung eldest mo? May trabaho din siya, pero online lang din naman yung trabaho niya. Taga-schedule lang siya nung meron akong kakilala na hinire siya as taga-schedule ng mga Medyo maganda yung malaki setup. din yung niya. Malaki yung may tawag sila hindi ko lang pero magandang company. Okay. Did you get to spend more time with them, family, and your syempre wife after you retired? How do you compare yung time na when you were still playing tapos retired ka na in terms of family, yung time with them? Actually, separated ako Okay. Separated ako talaga ng ilang years na PBA pa ako nun. Parang 2002 ata. Okay. Separated na ako dun. And nung mag-isa na lang ako sa mga anak ko, I see to it na kailangan bawas na. Yung mga bisyo-bisyo. Okay. Bawas na yun kasi nag-iisa na lang ako na kailangan tutukan ko sila. So, naging okay naman. Basta pag ginusto, kaya. Okay. So, ngayon, hinahayaan mo lang sila kung anong, yun na, like what you said, gusto magpolitika din, okay lang. Hayaan, okay lang sa'yo. Kasi ang usapan naman namin, hanggang nag-aaral kayo, ako magmamando sa inyo. Susunod kayo sa akin. After that, bahala na kayo. Pero suporta pa rin ako sa iyo sa inyo kung may kailangan kayo, may problema kayo. Pero kayo na ang magdidesisyon sa buhay. Kumbaga, tapos na yung obligation ko sa inyo na mapag-aaral ko. Businesses, Mayor, nabanggit mo off the air, yun nga, Mabuhay Restaurant. Family business yan for a long while na. Family business yun. Yun, bali business ng lolo ko yun. Filipino food? Chinese. Chinese. Kasi lolo ko. Okay. Okay. So, ayun, parang 14 years old ata yung mama ko nun. 14, 16 years old, mga ganyan. 91 na si mami ko ngayon. So, yan? Nung araw kasi ang restaurant sa Malolos is lilima lang. Okay. Lilima lang. Isa pa dun is kamag-anak namin. Okay. So, yung 2 na lang kami nakakasurvive during na yung nakagisnan ko, 2 restaurant na lang. Kasi siyempre iba na ngayon, may mga Jollibee na. May iba-ibang restaurant na sumusulpot sa amin. Nagmamando ka rin doon? Taga-kain. Okay. Dahil yung kapatid kong babae. Okay. So ako taga-kain lang. Taga-dala ng bisita, pag may bisita. Okay. Pero
Ikaw, may sarili kang na ikaw mismo yung nagmamanage na negosyo? Meron akong farm dati sa San Miguel, Bulacan. May piggery ako, meron akong mga baka. Kaso, nung hindi ko na maasikaso ng gusto eh. Ito, pumasok pa nga ako sa politics. Inano ko na. Binenta ko na. So, nagtayo na lang kami ng gasoline station dyan. Okay. Yan. Anong gas station? Petron. Okay. Nagkatayo kami ng mga anak ko. So how important is it, Mayor, to prepare for life after basketball? Oo, dapat may fallback ka talaga eh. May pinaghahandaan ka talaga. Dito naman sa politics, talagang hindi naman pwedeng maging hanap buhay mo. Hindi talagang mali yun, kumbaga. Talagang dito, kumbaga susuka ka talaga para tumulong sa tao. Paano ka ba't mo napasok yung pagiging public servant dito sa Bulacan? Well, yung napapansin ko kasi parang napag-iiwan yung bayan namin, itong bayan ng Bulacan. Sabi ko, siguro sana subukan ako ng mga tao. Kumbaga, may maibigay akong pagbabago. At yun naman, binigyan ako ng chance ng mga kababayan ko dito. And nung binigyan ako ng chance, sabi ko, kailangan hindi ko sayangin to. Kailangan the more na magtrabaho ako. So far okay naman. Naibibigay ko naman yung mga pangangailangan nila. And umabot ka nga ng 3 terms. You're on your... Congrats nga pala, syempre. Congrats on your 3rd and last term as mayor. Looking back, Mayor, so kumbaga 7th year mo na to as mayor? Anong pang ilang year mo na to as pang 7th year? Entering your 7th year. Ano yung na-realize mo ngayon na hindi mo inakala nung unang pasok mo as mayor? Anong na-realize mo sa public service politics? Intriga pala. May intriga. May intriga ang politics na nabisan. Ang nilagay ko na lang sa isip ko na hindi mo naman pwedeng i-please lahat ng tao. Di ba? Yun na lang nilagay ko sa isip ko. Basta trabaho lang ako. Kung ano yung sa tingin ko tama, kung ano yung sa tingin ko dapat. As long as wala tayong ginagawang mali. O hindi natin nanargabyado yung taong bayan. So, yun and one of the projects dito sa Bulacan, dito yung Mayor, di ba? Yung New Manila Dito International sa amin, Airport. Dito sa amin nakasentro yun. Gaano kalaki yun na dito, with syempre, partnership with San Miguel Corporation? Well, napakalaking impact dito sa amin na unang-una, siyempre, nung pumasok kasi ako nung una sa politics, ang gusto ko magkaroon ng trabaho. Trabaho talaga yung mga tao dito sa amin na yun naman, malaki. Malaki ang naitulong ng San Miguel para sa mga kababayan. So anong ini-envision mo na magiging itsura ng Bulacan pag natayo na yun in a few years time? Well, sigurado boom tong lugar namin, di ba? Lahat ng mga value ng lupa dito, for sure, tataas yan, di ba? Ngayon pa lang, balita pa lang yung airport May mga nagtatayo na ng negosyo, tumaas na yung lupa. At the same time, nung umupo ako, sabi ko, gusto ko maging business-friendly talaga tong lugar namin. So, marami na kami 7-Eleven, marami na kami Alphamart, may O-Save kami. Basta lahat ng mga gusto mag-invest dito sa amin, basta kompleto yung papers, isang araw lang nakukuha nila yung permit nila dito. Talaga. So yung airport, siya? Parang in the works na talaga siya. Kasi di ba, parang may delays ata ako narinig. Nagkaroon sila ng delays dahil nagkaroon sila ng problema sa lupa. Yung panambak nila. Parang nagkulang sila, wala silang makuwang quality. Pero sa pagkakabalita ko, last time na nag-uusap kami doon, parang okay na din naman. Magtutuloy-tuloy na. So pag natayo yun ba yun na yung magiging main or parang additional siya dun sa the current we have sa Pasay? Tingin ko ito yung magiging main nila kasi natin napakalaki talaga nitong airport na parang largest sa buong mundo to. Talaga. Yung ginagawa nila boss dito. Yun, to end the main part of our interview, what's your advice? Siyempre, advice sa mga player, siyempre sa mga nanonood sa atin na
when you look back in your career, how blessed you were? Anong advice yung narinig mo na pinaka-importante at advice na yun din yung gusto mo ibigay sa kanila? Pag tinatanong ako dyan about advices sa mga upcoming, yung mga bata na nag-aspire to be a basketball player, isa lang ang sinasabi ko, mahalin yung trabaho nyo. Ganun lang kasi yung mga missed opportunity, bihira lang dumating yan, di ba? So, kailangan, you have to polish it, kung ano yung skills mo, huwag kang makontento kung ano lang ang meron ka. But at the same time, kailangan marunong kang sumunod o tumanggap ng advices ng iba, especially yung coaches mo. Siyempre, importante dyan yung dedication mo sa trabaho. Tsaka, siyempre, conditioning, number. Yeah. Okay. And that ends our main part of the interview pa lang to, Mayor, dahil meron pa tayong yung parang fast talk natin. Don't skip a beat yung tawag namin dito. Tatanungin kita, kailangan mabilis yung sagot mo. Mga few questions lang to, fast break lang. Mga 4 to 5 questions lang to. Anong isang bagay na hindi alam ng tao sa'yo? Parang lahat alam. Meron pa yan. Teka muna. O sige, bigyan kita ng time. Teka muna. Lahat alam public Secret talent or... Open book kasi ako. Open book ka talaga. Alam nila lalo yung mga kaibigan. Okay. So, ganito lang. sige. Paano nga ba yun? Approachable ako. Okay. Kaya lang yun. Kasi, sige. Merong iba na, siyempre, parang serious type di ba? Pero pag nalaman naman nila at nakakausap nila ako, sabihin nila, approachable naman pala. Okay. Pero medyo hindi don't skip a beat yun Medyo matagal ng kuwan. Pero okay lang. Ito. 3 toughest players to score on. Sino ang pinakamahirap na defenders na nakatapat mo? 3. Una, import. Siyempre. Sige, bakit ka pangalan? Una, import. Pwede bang ibahin yun? Kasi parang Sige, wag na. Hindi kasi... Kailangan pag-isipan talaga. Hindi naman siya hindi pag-isipan. Kasi... Baka magselos yung iba. Hindi. During kasi naglalaro ako, yung double teaming ang nagiging... Ganun ka kagaling, Mayor. Tanungin mo sila Dindo. Kahit manood ka ng mga ibang games namin, nagkakaproblema ako, kailangan sa akin magaling yung kasama. Okay. Pag dinoble team ako. Para ready lang lagi. Kasi pinag-aaralan ko rin kasi kung paano ko tatalunin nung bumapatay sa akin, especially sila Ray Evangelista. Di ba? Kung saan ko sila tatalunin, doon ko sila dinadala. Sino ba to? Sila Glenn Capasio, sila Bong Ravena. Okay. Di ba? Yan, top 3. Yan na. Pero sila yung nagbibigay talaga sa akin ng problema rin pag during the game. Lalaro ka muna one-on-one. Okay. Kasi, lagi may explanation talaga kahit saan Okay. Bibigyan ko muna ng papahirapan ka muna. Pag eventually lagi kang nakaka-score sa kanila, darating na yung double. Ito, manood ka ng kasi yun yung unang dinoble nung araw. Kay Dindo galing yun. Okay. Dindo sige. Pag in-interview mo. sige. Okay. So, ito, yung in 2017, ginawa ka ni Boss Dodo na storya na parang nag-gather, kasama ata ako noon, nag-gathering tayo dun sa may Mandaluyong one time. Nakwento mo kasi doon, tinanong ka ni Boss Dodo, sino yung mga best scorers since you've retired? Binanggit mo top 5 mo, Jason Castro, Terence Romeo, Paul Lee, Ranidel De Ocampo, and PJ Simon. May nagbago ba sa listahan na yan? Sila pa din Kaya lang, retire na rin yung iba, di ba? So wala pang feeling mo nakakatapat dun sa makapalit sa pwesto nila since you've retired and they've retired? Ngayon, sa nakikita ko, sila si Paulie nandiyan pa rin, di ba? Anytime. Madaling umiscore para sa kanya. Okay. June Mar kasi, given na yun. Given na. Okay. Would you rather be a player or a politician? Pwede bang both na lang yun? Kasi parehas sige. A businessman, politician?
businessman. Okay. Ano mas matimbang? MVP o tatlong best player of the conference? MVP, siyempre. Yung 3-time championships mo or yung pag represent mo sa Centennial team? Centennial team. Okay. Ano mas matimbang? Hawakan mo yung MVP award or yung mga championship mo o hawakan mo yung anak mo for the first time nung nanganak? Siyempre, anak ko. Siyempre. And finally, give me 3 words, Mayor, to describe your legacy na gusto mong iwan. 3 words to describe you. Honest. Honest sa serbisyo. Honest, hard worker. The same time yung dedication. Yun. Ganda yung mga description mo. And that wraps up our lockdown interview. Sana, medyo na lockdown lang naman kita, pero hindi kita mala-lockdown dahil, one of the best scorers of all time, the Aerial Voyager. May final message ka sa ating mga nanonood, PBA fans, mga constituents dito sa Bulacan. Well, sa PBA fans, sa followers ng lockdown, at sa aking mga kababayan dito, umasa kayo na sa aking huling termino, patuloy tayong magbibigay ng tamang serbisyo at may takot sa Diyos. Kasi ang gusto ko kasing mangyari sa huling termino ko ay makapag-iwan ako ng isang magandang legacy. Legacy na pagdating sa pamamahala ay maayos para yung mga susunod na henerasyon na papalit sa akin ay makita nila yung kahalagahan ng tamang pamamahala sa isang bayan. Yun. Maraming salamat, Mayor. Okay. Thank Thank you.